Pampabata, huwag itapon ang parteng ito ng isda na pinakamasustansya sa balat mo. Good evening, magandang gabi sa inyong lahat na ako'y magbabalik. Welcome back sa aking channel. Ako pala si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living at ka-health tips. Guys, ang itatakal natin today, tonight, ang topic natin for tonight, no? Is about pampabata. Gusto niyo bang bumata? Guys, o mga daddy, mga sister, mga kuya, makinig na. Kung gusto niyong bumata, makinig na kayo sa video ito, no? Narito, napakagandang balita, no? Simpleng tips para kayo'y bumata, tayo'y bumata. Hindi siya magastos, no? Hindi siya expensive. So, let's go, makinig ng mabuti. Ayan, magbabalik ang inyong ka-organic living at ka-health tips ng inyong Dr. Char. Yes, guys. So, hayaan nyo na dito ako masaya sa pagbablog, ano? Ang isang guro na kung saan nasisiyahan at masaya siya dito sa pagbablog. Go, guys! Huwag na tayong patumpik-tumpik, no? Makinig tayo, ano? Kung interesado kayo, ito'y napaka-interesting na video kasi tungkol ito sa ating pagpabata, bumabata ang ating skin kapag tayo'y kumain ito. Excited na ba kayo? Kung gusto niyong bumata o baby face, sorry, pasensya na, no, sa pagbigkas. So, narito guys, napakasimple lang. So, pampabata, huwag itapon ang parte ito ng isda sa pinakamasustansya sa inyong balat. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, paki-subscribe ng aking channel at pakipindot na rin ang notification bell para sa tuwing ako'y mag-upload, manonotify kayo. So, hindi kayo guys magsisisi kapag kayo nakapag-subscribe sa channel na ito kasi napaka-informative. Evergreen content kung saan napaka-importante at napakahalaga ng channel na ito, ng video ito, no? Hindi masasayang inyong oras sa panonood nito kasi meron kayong maduman. May matutunan kayong aral at may makukuha kayong magandang tips tungkol sa ating kalusugan. Ika nga, health is wealth, kaya pangalagaan natin ating kalusugan para sa ating mga pangarap natin sa ating mga anak, pangarap natin sa ating pamilya, at pangarap natin para bukas. So, go. Let's go, guys. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Pampabata, huwag itapon ang parte ito ng isda na pinakamasustansya sa balat mo. Ina-excite na rin ako. Unang tip, ang balat ng isda ang pinaka-concentrated na source ng marine collagen. Alam niyo ba yung marine collagen, yung mga isda na dun sa dagat, no? Dun sa dagat tulad ng bangus, pwera pa sa bangus, meron pa tayong pwedeng maibanggit dito. So, dito na. Ito ang pinakamalaking reason na hindi dapat itapon ang balat ng isda, no? Ako talaga guys, nahilig ako kumain ng balat, lalo sa bangus at saka yung sa manlalara. Pasensya na kayo, dito talaga sa Waray, yung mamahaling isda, manlalara ang tawag. Sa Tagalog, di ko alam kung anong tawag dyan. Tapos yung lapu-lapu, yun. Ayun na. Ang balat ng isda ay naglalaman ng type 1 at type V collagen. Ang parehong collagen types ay nagtatayo ng kutis ng tao. So guys, ang balat ng isda pala ay merong collagen 1 at collagen V. So, yung pala nagpapatingkad, nagpapa-fresh ng ating kutis, ng skin natin, ng balat ng isda. So ngayon, alam ko na, lagi na akong bumili ng isda na may mga balat, no? Yun ang laging kainin ko. Hindi na tayo pwede bumili ng mga supplement, dyan sa pharmacy. Ito lang isda, makakaulam ka na, makakabata pa ng skin kapag yan ang inyong binili. At ang marine collagen mula sa balat ng isda ay napatunayang 1.5 times na higher in absorption rate
kaysa bovine collagen mula sa baka. Yung bovine sa baka, di ba yung parang taba-taba niya din sa buto, yun yung tinatawag ng bovine. So, mas mataas pala ang absorption rate ng balat ng isda na nagpapabata sa balat ng tao kaysa bovine yung taba-taba yung collagen ng baka, no? So, yun. So, kung meron kayong kahit alin dyan, basta mapasukan ng collagen ng ating tawan, it's okay. Mas mabilis na makakarating sa dermis dahil sa smaller na molecular weight, no? Mas madali daw makakaano ang collagen skin ng isda, no? Mas bioavailable kaysa kahit anong commercially produced na collagen supplement. O di na, totoo naman talaga. Kahit saan ka magpunta, kahit dito maraming umiikot, maraming naglilibot na isda, bangus, like that, lapu-lapu. Ayan, kahit saan ka magpunta, marami kang makikita isda na may mga balat. Ayan, mas mataas pala ang mas mataas pala ang balat ng isda, mas mataas ang collagen kaysa baka at saka sa mga commercially produced collagen supplement, no? Mas available ang skin ng isda kaysa yung mga iniinom nyo na mga yun. Huwag na tayong magbanggit na kung huwag na natin siraan, no? So, ang collagen ng balat ng isda ay naglalaman ng hydroxyproline at glycine at mga amino acid na direct na nagpo-promote ng dermal collagen. O yun, guys, ngayon alam nyo na. Palagi na tayong kumain ng balat ng isda. Ayun kasi nagpapabata ng ating skin, no? Dermal collagen synthesis of skin elasticity. Ayun, ang ganda pala, no? Meron ka, ang anak ko talaga, no? Ngayon, paliwanag ko sa anak ko. Yung anak ko, yung sinundan ni Macho, yung bunso ko, ayaw niya talaga ng balat ng isda. Hindi niya alam na yung balat ng isda pala ay may collagen. Sabi niya, kainin mo yan kasi meron palang vitamina niya, pampabata ng skin. Pero ayaw niya talaga kasi mukha parang pakiramdam daw niya parang ewan ko sa kanya, yun. So, yun. Doon na tayo sa synthesis and skin elasticity. Sa multiple randomized clinical trials, ang regular na marine collagen intake ay nagpapabuti ng skin hydration ng 28%. Nagpapabawas ng wrinkles deep ng 31% at nagpapabilis ng wound healing. Wow! Ang ganda pala ng, siguro, yung mas maganda ang balat, guys, yung sa mandala at saka yung balat ng bangus, maganda. Kahapon kumain pala kami ng bangus, kinuha ko yung balat, ang sarap. Lalo na pag prinito, pero mas maigi yung tinola, nakukuha nyo yung balat. Kasi pag prito, na siya, na sisira na, Okay, pag lagi tayong kumain ng balat ng isda, mahilig talaga ako, kaya kunti na lang wrinkles ko. Oo, totoo lang ako kumakain. Pag favorite ko yung mga balat ng isda, ayan. Nakakatanggal pala siya ng wrinkles, yung balat ng isda. At nagpapabilis sa pagaling ng mga sugat. Ayun, kaya naman pala yung sugat ko hindi lumalala kasi lagi akong kumakain ng balat ng isda. Ayun. Ang gawin na lang natin, gawin na lang kainin ng balat ng isda, hindi lang ang laman, no? Ang crispy fish ay hindi natural na collagen source na mas may nutritional value kaysa simpleng pagtatapon nito. O, di ba? Yung crispy fresh ko, yung paniprito siguro, hindi na natural ang collagen nun. Mas maganda talaga yung nilaga o tinula yung sinabaw, no? Kasi pag maprito, wala na. Natutunaw na yung niya, yung pinaka-collagen niya, no? So, yun. So, kung kailan nga ba ito laging regular na kasabay ng kain. Kahit araw-araw kang kumain ito, walang walang dosage, hindi ka ma-overdose. Kasi natural lang yan. 3 beses sa isang linggo, sa isang linggo 3 beses, sa isang linggo, minimum para sa sapat na marine collagen intake. So, minimum lang yan
minimum lang yan 3 times a week. Pero pag maximum, gusto nyo kumain araw-araw, okay lang yan kasi wala naman yung dosage, hindi naman yung nakaka-overdose, no? Sino ang pinaka makikinabang? Sino nga bang pinaka makikinabang nito? Mga pataas na mga 25 pataas na natural na collagen production ay nagsisimulang bumabata habang tumatanda. Ay mga 25 pa pala pataas na natural. Kaya naman, okay lang pala sa mga bata, hindi na ito kailangan, okay lang sa anak ko din niya kainin kasi murang edad pa lang, mga 15 size pa lang. So, dapat ang mag-ano nito. Pero, okay lang naman kung bata ka man o matanda, kung gusto mo kumain ng balat, okay lang yan, no? Okay lang yan, no? So, pasensya na kayo. Yun na yung tips number 1. Tip number 1. So, tips number 2, mataas sa omega-3 ang subcutaneous fat layer ng balat ng isda. Ang balat ng isda pala, no, ay mataas sa omega-3. Ang subcutaneous fat layer ng balat ng isda. Di ba pag ginano nyo yung balat, lalo na sa bangus, pag nakikita nyo yung balat ng bangus sa ilalim ng skin o balat, meron doon mga parang taba-taba. Taba-taba. Ang sarap niyan. Ayun, sarap. Tapos, yes. Ang subcutaneous fat layer ng balat ng isda ay naglalaman ng EPA at PHA, ang mga omega-3 fatty acids na nagpapabawas ng skin inflammation na nagdudulot ng premature aging. Nagpapabawas ng UV-induced collagen degradation. Nagpapapabuti ng skin barrier function at hydration. Nagpapabawas ng collagen degrading enzymes na activated ng sun exposure at pollution. Ang balat ng bangus, salmon at lapu-lapu. O, diba? Tama ako. Yun yung banggit ko kanina, lapu-lapu, bangus. Ang balat ng bangus, salmon at lapu-lapu ay kabilang sa may mga mas mataas na omega-3 at omega-3 content. So, ang lapu-lapu talaga at bangus ay mataas sila sa omega-3. So, mas maganda guys. Lagi kayong bumili ng lapu-lapu at saka bangus. Ayan. Ang gawin na lang, huwag alisin ang balat ng isda bago lutuin. Inihaw, sinigang, nilaga o steam ay pwedeng kasama ang balat. So, okay lang. Okay pala sa inihaw, sinigang, nilaga, steam, pwedeng kasama ang balat, no? Mga pahiwatig, ang regular na pagkain ng isda ay bahagi ng dietary patterns na nag-uugnay sa mas mababang inflammation at mas magandang skin health. Okay, di ba? Ang pagkain ng isda ay mas maganda na maganda sa ating balat, sa ating skin, nagpapaganda, no? So, yun na yung tips number 2. So, tips number 3, naglalaman ng hyaluronic acid at chondroitin sulfate, no? Ang balat ng isda pala ay naglalaman ng hyaluronic acid at chondroitin sulfate. Ang balat ng ilang isda ay naglalaman ng compounds na ginagamit din sa ilang supplement ng skin product. Yung hyaluronic acid, guys, yung nakikita nyo sa mga shop, sa mga skin product, yung ginagamit nila yung tulad na lang yung pampaganda, yung may pinapahid sa mukha, yun. May mga halo yun ng mga hyaluronic acid. Hindi ko lang banggitin yung product kasi bawal dito, no? Huwag banggitin pero babanggitin. Basta meron ako niyan guys kasi nakagamit niyan ako. Yan ay ang hyaluronic acid pala ay nagmumula sa isda, no? Nagmumula sa isda na kung saan ay ginagamit din sa supplement and skin product. Ang hyaluronic acid ay tumutulong sa hydration ng balat. Ayun. Nakakatulong daw sa hydration ng balat. Ang chondroitin sulfate, mahalaga sa cartilage at connective tissues. Ang chondroitin sulfate ay mahalaga sa ating cartilage at connective tissues. Kaya guys, kumain kayo ng balat ng isdang bangus at isdang lapu-lapu. So yun.
Elastic fibers, bahagi ng elasticity na connective sa tissues. Ayan. Meron palang vitamins ito. Ako talaga napakahilig ko niya, no? Ngayon ko lang nalaman, ngayon ko lang nalaman na meron pala itong halaga, no? Meron pala itong halaga. Nung isang araw pa ito nalaman kasi, nung isang araw pa ito sinaliksik Baku yun pala. Nag-search ako ng Google about sa bangus kasi nag-search ako ng bangus about sa bangus kasi paano ituturo ko sana sa anak ko kung ano ang pambansang isda at ano. Tapos doon, may nabasa ako doon about sa skin. So yun, tuloy-tuloy na hanggang sa tuloy-tuloy hanggang sa lumawak. Marami akong na-discover, no? Gawin na lang, isama ang balat kapag kumakain ng tilapia, bangus, at iba pang isda para makuha ang natural na nutrients nito. Guys, ang tilapia pala ay mataas din ang ano nito, mataas din ang collagen nito, no? Kasama siya sa tilapia, bangus, at lapu-lapu. So, yun na yun, guys, no? Tips number 3. Dito naman tayo sa tips number 4. Mataas sa fat-soluble vitamins, vitamin D and vitamin E. Ang balat ng isda ay mataas daw sa fat-soluble vitamins, vitamin D at vitamin E. Yung Myra E 400, diba, vitamin E yan, nagpapabata. Yun pala. Tapos sa loob niya ng Myra E, yung parang makintab na parang oil lang siya. Yan yung sinasabing hyaluronic acid. Ayun, vitamin E. Ayun, vitamin D and vitamin E. Ang balat ng isda ay maaaring maglaman ng vitamin D. Ang vitamin D ay mahalaga sa immune function and bone health, no? Ang vitamin D ay mahalaga sa immune function at sa bone health. Vitamin E, antioxidant na tumutulong protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Ayun, kaya pala, no, stress, nilabanan niya yung mga stress na hindi agad kukulubot yung face natin, yung noo, yung skin, hindi tayo kakaroon ng wrinkles. Binabata nito ang ating skin, no? Kumpleto talaga. Nasa balat lang pala ng isda ang solusyon, no? Ang mga vitamins na ito ay mas na-absorb kapag may kasamang healthy fats. Ayun. Mas madaling ma-absorb kapag may kasamang healthy fats. So, gawin na lang, kumain ng isda bilang bahagi ng balanced diet para makatulong sa pagkuha ng mga nutrients na ito. So, yun. So, hanggang doon lang tayo, no? So, yun, guys. Hindi naman mahirap hanapin yung isda na binanggit ko dyan na mataas sa collagen na nagpapabata at nagpapatingkad ng ating katawan, nagpapatingkad ng ating kutis. Ayan. So, now I know, lagi na akong bibili ng tilapia, bangus, at lapu-lapu. So, yun lang, guys. So, sana may naintindihan kayo sa video ito. Hindi naman mahirap hanapin yan at hindi siya kamahalan. So, nandyan lang pala sa isda na yan, no? So, mas bioavailable siya, bilhin, madali at mura, kaysa dun sa mga supplement, no? Mga product supplement doon sa mga binibili natin, madali lang. So, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa panonood ng video ito. And then, paki-comment naman sa baba para ma-shoutout ko kayo, no? Paki-comment and ipa-share naman kung nagustuhan nyo. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Bye!